Ladies and gentlemen, this is the Hero Motorcycles Zoom 110. Ayan siya. What we have here is yung racing red color nila. Would you believe yung sukat na yan, yung lapad na yan is only 110cc scooter. Kaya tara, sabak natin. Nandito tayo ngayon sa may Marilake. Subukan natin dito sa Twisties and bigyan ko kayo ng feedback along the way. Let's go! For the engine, meron siyang 110cc na air-cooled engine. And sa initial gas consumption na napansin ko, kaya niyang umabot ng around 50 kilometers per liter nung ginagamit ko pa lang siya sa Manila, paikot-ikot doon. And isa sa mga nakakatulong sa pagpapatipid ng gasolina is itong technology nila na tinatawag nilang i3S, which is yung idle stop and start system. Nakakatulong talaga sa pagpapababa ng gas consumption kasi namamatay yung engine pag na-detect niya na naka-idle ka for about 7 to 8 seconds ata. Then, para mag-start ulit siya, just have to twist the throttle while you're holding yung brakes. Pwede mo na ulit tuloy yung biyahe mo. Yung throttle niya, very responsive. Konting pitik mo lang, ang lakas ng torque, ramdam mo agad. Kaya kung hindi ka sanay mag-scooter, automatic, na yung bigla na lang nagagasolina. Iba to, malakas yung bigay nito. Kaya kung sanay ka sa automatic na dahan-dahan ng arangkada, medyo mabibigla ka dito. Kasi ako, nabigla ako, parang konting ganun lang, pumipitik. Malakas yung arangkada niya. For the brakes, disc brake yung harap and then drum brake yung likod. Upon testing, napansin ko kung naka-combi brake itong left side niya. Meaning to say, combi brake, itong left lever yung ginamit mo, magpepreno siya both front and rear. Yun yung isa sa mga safety feature niya, pinag-combine niya yung front and rear para mas maganda yung preno and iwas aksidente na rin. For the calipers, naka-Vibre siya sa harap. So Vibre is a brand actually made by Brembo, short for Vibre. So technically siya yung parang entry level ng Brembo brakes. Yun pa lang, malaking plus na yun. Sa handling, madali lang siya i-maneuver, madali siya iliko, madali rin siya i-singit-singit kung trip mo yung mga singit-singit sa city driving. Yung preno, sakto lang. I do prefer using yung front brakes first, pero pwede mo naman gamitin din para mas safer yung left side kasi nga sabay yung combi brake kasi sabay harap likod. Then for the headlight, sakto naman, nakakakita ka naman sa gabi. And then ang kagandahan sa ilaw niya, meron siyang bending lights. Yung mga nakikita mo kadalasan sa mga high-end na kotse, yung pagka lumiliko ka, umiilaw din yung, nagkakaroon din ng illumination sa kung saan kaliliko. So for example, ayan, lumiliko ako sa kanan, merong bending lights sa harap niyan, and then lumiliko ako sa kaliwa, may bending lights din yan dyan. Tawag nila doon sa technology nila is corner bending lights. Sa dashboard natin, ayan lang, napaka-basic lang. Digital na siya, ito yung speedometer, may time, may oras naman. Tapos yung gas consumption mo, running siya, hindi siya nagre-register yung humihinto. Pagka huminto ka na, nawawala na siya, nagzi-zero na siya. So kung gusto mo mag-monitor ng gas consumption mo, continuous running yan. Pag huminto ka, magzi-zero na yan. Tapos yung fuel gauge, ito sa kaliwa. And then may mga options tayo dito. Ayan, kung ilan na yung odometer natin. Tapos yung trip meter, for example, gusto mo i-check yung natakbo mo na. For example, ako, mula Manila, naka 50 kilometers na ako, 50.6 kilometers. Pwede mo i-reset yan using this button. And yun lang yung mga info na makikita mo dito sa dashboard natin. Pero, meron siyang Bluetooth connectivity na pwede mo siya i-connect sa phone mo via app. I-download yung app and then makakakita ka dito ng mga notifications ng cellphone, sa cellphone mo. For example, may tawag sa'yo, lalabas dyan yung phone notification o kaya may message, pero hindi mo makikita dito sa dashboard. Sa left side naman, ito yung busina natin, then yung turn signal lights and yung headlight, yung ilaw natin kung gusto mo naka
high or low. Tapos yung passing light na nandito na rin. Ayan, pipindutin mo lang yan. And then ito yung busina natin. Meron din siyang dalawang maliit na pocket dito sa harap. Yan. Kaya kung mahilig kayo magbaon ng mga mineral o kaya ng tumbler, pwede nyo isip dyan. Dalawa yung magkabila, yun nga lang walang cover. Tapos sa ibaba sa ilalim, meron kang USB charger slot dun sa baba na nakatago. Ito na mga paps yung Zoom 110 natin from Hero Motors Philippines. As you can see, small, compact, pero malapad yung kaha niya. Kagaya sabi ko sa inyo kanina, mapakita ko sa inyo yung compartment. Ito yung compartment. Kasya ang half face or jet type na helmet sa ganitong setting. And malalim din siya. Marami kang mailalagay. Tapos ang kagandahan dyan, meron kang ilaw dito. Diba? So for example, inabutan ka ng dilim sa gabi, may kailangan ka hanapin, may ilaw ka na dyan. Tapos ito yung tangke natin na sa likod. I think around 5 liters ang karga niyan. And then, kung titignan niyo yung upuan, malapad siya. Malapad tapos malambot. And yung angkas mo malambot din. Yung grabber niya nakatago dito sa ilalim. Ayan. Hindi siya nakikita mo dito na naka-elevate. Nandito siya sa ilalim. Ayan. Another thing is, meron siyang kickstart. Ayan. Meron siyang kickstart dyan. So for example, lobat ka, hindi mo ma-start using yung starter mo, pwede mo siyang gamitan ng kickstart niya. For the brakes, ayan, as you can see, kagaya sinabi ko kanina, Vibra siya, ayan, Vibra caliper, short for Vibrembo. Pangalan pa lang, sulit na. Malapad yung footboard niya, may dalawang pocket dito, ayan, maluwag naman, kasya yung tumbler, tapos meron kang hook dito na nakatago, ayan. Ganito yung muffler niya, macho tingnan. Tapos yung gulong sa likod is 100 by 80. Yung harap naman is 90 by 90, parehong naka 12-inch na mags. Yan. Ang Hero Motocorp ay based sa India. Actually, sila ang world's largest manufacturer ng motor at mga scooter. Pumasok sila dito sa Pilipinas August of 2024 and pinupush nila yung market dito sa Southeast Asia. Sa ngayon, itong Zoom 110 pa lang ang available nilang scooter dito sa atin sa Pilipinas. Para sa akin, sulit to pang city use. Pwedeng pamasok sa opisina, pang daily errands, o kaya kung gusto mo pang deliver na rin pwede. Kasi malakas naman yung torque niya and sobrang tipid nito sa gasolina. Akalain mo kaya niya na tumakbo ng more than 50 kilometers per liter. Ang presyo nitong Hero Zoom 110 is 69,900 pesos lang. Napaka-affordable, di ba? Considering yung dami ng technology na nakalagay dito sa motor na to. Pasok ba sa panlasang Pinoy ang Hero Zoom 110? Comment mo dyan sa baba. Again, this is Stan Santiago of Tan Moto. Stay dry and ride safe.